So akin pong ibabahagi is about fruitfulness in times of suffering. Fruitfulness in times of suffering. In Genesis chapter 41 verse 52, ang sabi niya po rito, "It is because God has made me fruitful in the land of my suffering." At ang nagsalita po nito si Joseph the dreamer. Ang sabi niya, "It is because God has made me fruitful in the land of suffering." So bago po ako dumako sa aking pagtuturo, so malapit na pong matapos ang taon na 2025, amen. At tayo po ay darako na sa panibagong taon, which is 2026. Sino po rito excited sa darating na 2026? Excited po ba kayong harapin ang panibagong taon? Mukhang kalahati lang yung mukhang nagdududa pa kayo. O baka minsan kasi dumidepende ito sa kumbaga yung sagot natin patungkol sa karanasan na nangyari sa atin itong nakalipas. Amen. Kumbaga, ito pa ang isang tanong. Kamusta ba yung 2025? Kamusta po ba yung taon na 2025? Sa bawat isa. Kumbaga, kayo lamang po makapagsasagot niyan. Kung kamusta ba ang nakalipas na taon po ninyo. Sabi ko nga kanina, minsan hindi natin masabi na excited tayo na harapin yung panibagong taon. Kasi nakabasa ito sa sagot natin kung paano yung mga bagay na naranasan natin itong nakalipas sa taon. Amen? Kumbaga yung mga na-experience natin itong taon. Siguro marahil ang iba natatakot harapin yung bagong taon, yung susunod na taon, no? Dahil minsan, kumbaga, yung iba nakikita nila, meron na mga sign ng tribulation. Amen? Meron na pong sign ng tribulation, meron ng sign ng mark of the beast, meron ng sign ng pagdating ng Panginoong Yesus. Ang iba, medyo halo yung emosyon na natatakot na kung paano ba sila haharap sa pagbabalik ng Panginoon. Ang iba naman, excited. Amen? So, ang iba naman siguro, iniisip nila kung paano nila harapin ang panibagong taon dahil sa mga sunod-sunod na nangyari na hindi maganda na nangyari sa kanilang buhay sa taong ito. Na parang iniisip natin na baka meron pang susunod next year. Amen? Parang hindi ko na yata kakayanin kung hindi pa rin maganda yung mangyayari. Parang hindi ko na yata kayang harapin. So yung iba, merong ganitong mga sentimento. Amen? So ang iba naman, siguro marahil excited kayo na harapin ang bagong taon dahil maraming magandang nangyari sa buhay ninyo o marami kayong naranasan ng magagandang bagay sa nakalipas sa taon na ito. At iniisip nyo na parang mas gusto ko pa na maranasan pa ang pagpapala ng Panginoon. At magagandang bagay na ipinaranas niya, kumbaga na-excite ka kasi alam mo na merong pang mas maganda. Amen? So, marahil yung iba naman malungkot na parang haharapin yung bagong taon. Kasi minsan, iniisip na natin, marami kasi sa atin, merong regret. Amen? Na minsan iniisip natin, ang iba siguro iniisip po ninyo, na marami kang bagay na sana na ginawa mo na ngayong taon na hindi mo nagawa. Amen. Maraming opportunity na nasayang. Amen. Maraming mga blessing na lumagpas. Amen. Maraming bagay na hindi mo naranasan. So, minsan nagkakaroon tayo ng regret at iniisip natin, paano ba natin harapin yung panibagong taon dahil maraming lumipas sa atin na hindi natin naranasan. So, iba-iba po. Kumbaga, yung tugon natin kung paano ba natin haharapin ang panibagong taon. Pero sa ibabahagi ko po ngayong araw, I pray na ma-encourage po ang bawat isa
And I want to give you wisdom. Gusto ko po kayong bigyan ng wisdom kung paano natin haharapin yung darating na taon na merong galak at pag-asa. Amen. So ngayon siguro na-excited na kayo. Na-excite na kayo siguro. So bali, hindi po ito continuation. Sabi ko nga, hindi ko po muna itutuloy sa inyo yung teaching ko about kingdom. Pero bibigyan ko po kayo ng condition. Kumbaga, i-condition ko kayo. Sa ganon, pag narinig ninyo ang teaching about kingdom, medyo mas maluwag sa inyong tanggapin. Amen. So, ang ibabahagi ko ngayong hapon is iba't ibang principle and maraming principle na meron ng kaharian ng Diyos. And I pray na makuha po ninyo ito, no? Ang sabi ng Bible, in Matthew 12, verse 33, Matthew 12, verse 33. So, bali magpo-focus lang tayo dito sa may title ko, Fruitfulness in Times of Suffering. Pero bago tayo dumako doon, bibigyan ko po kayo ng intro na sa ganon maintindihan natin. In Matthew 12, chapter 12, verse 33, ang sabi niya po rito, make a tree good and its fruit will be good. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. And in Luke chapter 6, verses 43 to 44, ang sabi niya po rito, no good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bears good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. Ang sabi niya po rito. Ang sabi niya po rito, every tree is recognized by their fruit. O makikilala po daw natin ang isang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. O malalaman natin kung anong klaseng puno ang pinagdudugtungan ng isang bunga sa pamamagitan ng itsura ng bunga. Amen. Kumbaga gusto kong maintindihan po natin ang kahalagahan na tinatawag na fruit. Ang sabi ng John chapter 15, Jesus says, I am the vine and we are the branches. Si Jesus daw ang puno at tayo ang sanga. Amen. At mula sa sanga, dito nagmumula ang bunga. Meron bang bunga na nagmula sa puno kagad? Meron iba, yung langka. Minsan nasa puno yung bunga niya, no? Pero karamihan ng bunga, nanggagaling siya sa sanga bago sa puno. Amen. So this is the principle of the kingdom of God. One of a principle na karya ng Diyos. Malalaman mo na kung saan nakadugtong na puno ang isang sanga sa pamamagitan ng itsura ng bunga nito. Baga minsan, kapag ka tumingin tayo sa isang puno, merong mga bunga na matataba. Amen. Malalaki. Amen. Tumitingin po ba kayo ng puno? Kumbaga, pag tumingin kayo ng puno, minsan merong isang sanga doon, meron siyang bungang mataba, malaki. Amen. At meron namang isang sanga, kung titingnan mo yung bunga niya, payat yung bunga, tsaka maliit. Amen. Pero sabay, kung titingnan mo, sabay lang silang tumubo. Sabay lang silang tumubo. Ngayon, malalaman natin kung anong klaseng puno ang pinagdugtungan ng isang sanga sa kung papaano lalabas ang bunga. Amen. Ibig sabihin, kumbaga meron kasing ibang sanga na hindi talaga siya nakakakuha o yung pagkakakapit niya sa puno, hindi talaga siya nakakakuha ng nutrients. Amen. Kaya yung labas ng bunga niya, payat siya at maliit.
At meron namang ibang sanga na talagang nakakakuha siya ng magandang nutrients sa puno, kaya maganda yung labas ng bunga. Amen? Nakukuha niyo po. So, ibig sabihin, malalaman natin sa isang tao na kung gaano ba talaga siya nakakapit sa puno, o kung gaano ba talaga siya nakakapit, o kung gaano kalalim ang relasyon niya kay Jesus sa pamamagitan ng klase ng bunga na meron siya. Amen? Malalaman natin kung ang isang tao ay talaga bang nakakapit siya, nakakapit naman siya sa puno, meron naman siyang relasyon sa Panginoon, kilala niya naman ng Panginoon. Kaya lang, dumidepende kung papaano siya nakakapit sa klase ng bunga o sa itsura ng bunga na meron siya. Amen? So that is one principle. Makikita natin yon at malalaman natin. Then, pangalawa, malalaman natin ang klase ng bunga sa kumbaga malalaman natin ang klase ng puno sa pamamagitan ng bunga. Amen? Kumbaga kung ang lumabas na bunga ay ubas, ano ang puno? Ubas din, syempre. Kung ang lumabas na bunga ay mangga, ang ibig sabihin ng puno ay mangga. Amen? So ngayon, minsan kasi ngayon nauuso na yung tinatawag na grafting. Alam niyo ba yung grafting? Na yung mangga, yung sangan ng mangga, nilalagay na siya sa puno ng mansanas. Kaya nga nagkaroon ng apple mango. Alam niyo ba yon? Tinatawag yun na grafting. Pero in natural way, kumbaga hindi natin pwedeng sabihin na yung bunga ng mangga ay mula siya sa puno ng santol. Amen? Nakakita na po ba kayo ng bunga ng mangga sa puno ng santol? Wala pa naman, amen? Wala pong ganon. So, ibig sabihin, malalaman mo ang klase ng puno kung ano ang bunga. So, malalaman natin kung ang isang tao, kung siya ba ay bahagi ng kaharian ng Diyos, at kung siya ba, kumbaga, kung ang pinakapuno niya ba ay ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng bunga na pinoproduce niya. Dito mo rin malalaman. And this another principle. Malalaman mo sa isang tao kung talagang siya ba ay bahagi ng kaharian ng Diyos at nasa kanya si Kristo sa pamamagitan ng bunga. Amen? At ito ang isang reason bakit mahalaga ang tinatawag na fruit bilang mga anak ng Diyos. Bakit ganito kahalaga yung tinatawag na fruit? Dahil sabi rito, ma-identify or ma-recognize ang isang tunay na anak ng Diyos at ang kanyang lalim ng relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bunga. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kasi minsan, we claim that we are Christian, pero hindi talaga nakikita yung bunga. Amen? At ito yung nakalulungkot na parte. We claim as a children of God, pero pag tinignan ka ng tao, saan parte? Paano ba naging anak ng Diyos ito? Parang tinitingnan ka pa mula ulo hanggang baba. Paano ba talaga siya naging anak ng Diyos? Parang hindi mo makita. Amen? At yun yung nakalulungkot. Kasi wala siyang makitang bunga. Amen? Then, pangatlong principle na gusto kong ibahagi sa bawat isa about the fruit. We are recognized by our fruit, not by our gifts. Ang isang Kristiyano o anak ng Diyos ay nare-recognize sa kanyang fruit at hindi sa kanyang gifts. Amen? Amen? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12, ito po yung gifts of the Holy Spirit. Ang sabi niya rito,
Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. At alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y naliligaw sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman nakapagsasalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Verse 7, para sa kabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na pagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Verse 8, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. At sa iba ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat na ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Praise God. Ang sabi niya po rito, ang Panginoon o ang banal na Espiritu ay nagbigay ng iba't ibang kaloob o gifts. Merong tinatawag ng wisdom, knowledge, faith, healing, miraculous power, prophesying, discernment, speaking in tongues, interpretation of tongues. So yun lang, gifts of the Holy Spirit. So these are the gifts of the Holy Spirit. At ibinibigay ng Diyos ito sa bawat mananampalataya. Lahat meron. Amen. Lahat binigyan ng kaloob. For the works of service. Para sa paglilingkod. And to build the church. To build the church. Kumbaga ito ang purpose ng gifts. At sabi niya rito, for the common good. Para sa kabubuti ng lahat. For the common good. Para sa kabubuti ng lahat. So these gifts are manifested to prove that it is the Holy Spirit is the one who working in us. Hindi tayo. Amen? Ang mga gifts na ito ibinigay sa atin upang makita sa atin that it is the Holy Spirit working in us. Amen? Hindi sa atin galing yung gift. Galing sa Holy Spirit yung gift. Pero isang bagay na gusto kong maintindihan natin patungkol sa bagay na ito, merong sinasabi rito, ang sabi niya rito, ang iba ay pinagkalooban ng kakayanang at sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Ibig sabihin, merong tinatawag na gifts na hindi rin galing sa Holy Spirit. Amen? There is a gift na hindi rin galing sa Diyos. There is power na hindi rin galing sa Diyos. At malalaman natin ito tulad ng sinabi nga ni Paul sa una. Ang sabi niya rito, in verse 3, kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ngayon, papaano natin matutukoy
kung ito nga ba ay kaloob ng banal na espiritu at kung ito ay hindi. Yung kapangyarihan na kumikilos sa Kanya, papaano natin malalaman? Kasi sa ngayon po, marami nang gumagamit ng pangalan ni Jesus. Amen. So, papaano natin madidistinguish? Papaano natin madidiscern? Kung wala naman tayong discernment. Amen. Sabi nga ni Pastor sa akin minsan, pag hindi gumana yung discernment, gamitin mo yung wisdom. Amen. Gamitin mo to. Amen. So sabi niya, sa madaling salita po, kumbaga, paano natin matutukoy kung ito ay galing sa Diyos, yung gift, yung power, o hindi galing sa Holy Spirit. Madali lang po ito. Every power na hindi nagtataas sa pangalan ni Jesus at sa layunin ni Jesus, ito ay hindi galing sa banal na Espiritu. Amen. Dahil ang sabi niya, ibinigay ang gift na ito para i-build ang church at para sa ating service sa Panginoon. Kumbaga, binigyan niya tayo ng gifts para makapag-serve tayo ng maayos and then para ma-build ang church for the common good, para sa kaibubuti ng lahat. Amen. Binigyan kanya ng wisdom para sa lahat. Amen. Binigyan kanya ng knowledge para sa lahat. Binigyan kanya ng speaking in tongues para sa lahat. Binigyan kanya ng interpretation para sa lahat yon. Amen. Nagagamit mo siya for the common good, para sa kabubuti ng lahat. Amen. So kung hindi siya nakabubuti at hindi siya nagtataas, katulad nga ng halimbawa, merong isang pangyayari sa Bible. Kilala niyo po ba si Balaam? Kilala niyo po ba si Balaam? Si Balaam ay isang prophet, si Balaam. Kaya lang, prophet naman talaga siya, actually. Prophet siya. Kilala siya ng Diyos, si Balaam. Kaya lang ang nangyari, inutusan siya ni Balak at tinry niya na i-bribe, si Balaam para sumpain ang Israel. Amen. So, ang nangyari, pumayag si Balaam. Pero bandang huli, dahil hindi ito nagtataas sa Panginoon at hindi yon umaayon sa layunin ng Diyos, kumbaga yung curse na binitawan at bibitawan sana na sa inutos ni Balak na bitawan ni Balaam para sa Israel, hindi natuloy. Naging siyang blessing. Amen? So, kapag hindi siya nagtataas sa layunin ng Panginoon at hindi siya nagtataas sa pangalan ni Jesus, kumbaga medyo salain na natin. Amen? And this is a wisdom. Sabi ko nga, pag hindi gumana yung discernment, gamitin ninyo yung wisdom. Amen? Turo ni Pastor yon. So, dito natin malalaman. And then, meron pang isang case, yung bata na nadaanan nila Peter na meron siyang spirit of divination. Amen. At ginagamit siya ng mga tao to tell fortune. Nung makita niya sila Peter, maganda naman yung sinabi niya. Ang sabi niya sa mga tao, ang sinigaw niya, makinig kayo sa mga taong yan dahil sila ay lingkod ng pinakamataas, sabi niya. They are the servant of the Most High. Amen. Ang sabi ng bata. Maganda naman ang sinabi ng bata. Amen. Kaya lang, hindi natuwa si Peter. Hindi siya natuwa. Nirebuke niya yung spirit. Kasi alam niya na hindi nagagamit ang kapangyarihan na to para itaas ang pangalan ni Jesus. Kundi nagagamit ang kapangyarihan nito para lang gumawa sila ng pera. Amen? To tell fortune and para magkaroon ng divination. Meron siyang kapangyarihan, pero hindi siya galing sa banal na Espiritu. Amen? So, dito lang natin siya madidistinguish. Amen? So, dito, nakikita natin na maraming tinatawag na gifts na ibinigay at pinagkaloob ang Diyos
sa mga lingkod niya. At ibinigay niya ito, ulitin ko po, for the works of service. At i-build ang bawat, to build the church. Amen? Para i-build ang church for the common good. For the common good. So, ngayon, paano nga ba talaga natin makikilala? Sabi ko nga, the children of God are not recognized by the gifts, hindi sa gifts, but by the fruit, kundi sa fruit. Ang sabi ng Galatians chapter 5, verse 22 to 25, ito naman yung fruit. Ito yung fruit. Ang sabi niya rito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Praise God. Ang gift, it is a working power of the Holy Spirit in us, through us. Amen? It's the working power of the Holy Spirit. Kumbaga yung wisdom, the miraculous power, yung healing, it is the Holy Spirit na kumikilos sa atin. Hindi tayo yon. Tandaan nyo, hindi tayo yon. It is the Holy Spirit working in us. Amen? Ngunit, ang fruit of the Holy Spirit is living in the Spirit. Amen? Nakikipag-isa ka sa Espiritu. Amen? Kumbaga, nagiging isa kayo ng Espiritu Santo. Living in the Spirit. Kumbaga, kasama ka na. Amen? Yung gift ng Holy Spirit, nagagamit ka lang. Pero yung fruit of the Holy Spirit, kasama ka ng gumagawa. At dito natin mare-recognize ang isang puno sa pamamagitan ng bunga niya. Sa pamamagitan ng, kung titingnan natin, the fruit of the Holy Spirit is about character. Amen. Of how we live. How we live. Sa kung paano namumuhay ang isang anak ng Diyos. Halimbawa, sabi ko nga, kilala niyo po ba si Saul? Amen. Si Saul, he is the na-anoint din si Saul. Anointed si Saul. Amen. At sinabi rin ni David John, do not touch the anointed one. Kahit na siya ay pinapatay ni Saul. Kumbaga, alam ni David, he is anointed. Anointed si Saul. Anointed siya. Pero patuloy na ina-acknowledge. Kumbaga, kahit na anointed si Saul, pinapatay niya si David. Amen. So, kung titingnan natin, hindi na kayang, bagamat anointed si Saul, pero hindi na siya kayang paniwalaan ng mga Israelites. Amen. Kasi nakikita nila na kung papaano na pinapatay ni Saul si David. Amen. Tandaan natin, kapag ka ang Diyos ay nagbigay ng gifts, hindi niya ito binabawi. Pag ang Diyos ay nagbigay ng gift, hindi niya ito binabawi. Kasi tinatawag itong kaloob. Amen. It is a gift. Kapag ka nagbigay po ba tayo ng regalo, kapag ka hindi na-appreciate ng tao, binabawi nyo ba ito? Siyempre, hindi nyo nababawiin yon. Amen. At ganoon din ang Holy Spirit. Once na ibinigay niyo yung gift, hindi niya na yung binabawi. Amen. Nasa kanya na yon kung paano niya gagamitin. Amen. Pero ibinigay niya ang gift para makatulong yon sa kanyang paglilingkod at magamit siya sa kaharian ng Diyos mightily. Amen. So sabi ko nga, even though na evident yung gift kay Saul, kumbaga si Saul, kahit evident yung gift
kahit na siya ay anointed, kaya lang nawala na yung fruit ng Holy Spirit. Amen? Nakuha niya ng patayin si David. So siya ay na-disqualified as a king. Amen? Nasusundan niyo po ba? So what is more important to God? Nasabi nga ng Panginoon in Samuel, ang tao daw ay tumitingin sa panlabas, sa kung papaano, sa kung anong meron yung tao. Sa galing niya, sa lakas niya, sa talino niya. Amen. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ako doon tumitingin. Tumitingin ako sa puso. Sa puso tumitingin ng Diyos. So, ano bang mahalaga sa Panginoon? It is the fruit. Ang bunga ang mahalaga sa Diyos. At isang logical na halimbawa po para sa bawat isa. Sabihin natin na meron kang lahat ng gifts. Meron kang knowledge. Nagtatangs ka. You can interpret. Meron kang discernment. Amen. Pero sabihin natin na hindi naman ayos yung ugali. Maniniwala po ba kayo na anak siya ng Diyos? Okay, sabihin ninyo, si Pastor Pray, dito I am a pastor. Pero paglabas doon, makita ninyo na nagiinom ako. Makikilala ba ng mga tao na pastor ako? Hindi. Hindi nila mare-recognize na meron akong gifts ng knowledge. Meron akong gifts ng wisdom na nagtatangs ako. Amen? Hindi nila ma-acknowledge yun. Ma-acknowledge ng tao sa labas that I am a children of God dahil sa fruit na meron ako. Amen? And that is a logical example. So, kumbaga kahit na meron ka lahat ng power to heal and to do a miraculous thing, kung hindi naman nakikita yung fruit, sayang. Amen? Sayang siya. Amen? Sayang. Hindi masama magkaroon ng gift. Hindi masama. Sabi ko nga, ibinigay yung gift for the common good. Para sa kaibubuti nating lahat bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ang gift, it is a, kumbaga, regalo ng Holy Spirit. At ang regalo na ito, kumbaga ito ay hinahasa. Kumbaga, parang nire-refine ang gift na ito. Yung gift ng wisdom, ng knowledge, lahat ng giftings na ito, nire-refine ito para mas magamit mo ng mas maayos. Ngunit, ang fruit, pinaghihirapan. Hindi mo kagad siya nakukuha. Ang gift, makukuha mo siya kasi ibinibigay siya ng Holy Spirit as a gift. Pero yung fruit, hindi mo siya kagad makukuha. Kailangan mo siyang paghirapan. Amen. Ito ang kaibahan ng gift at ng fruit. So sabi ng verse kanina in Matthew, make the good tree, then the fruit will be good. Make the good tree, then the fruit will be good. Ibig sabihin, pwedeng pagtrabahuhan, pwedeng pagsikapan na magkaroon ka ng bunga at maayos na bunga sa pamamagitan ng pag-aayos ng puno. Make the good tree, then the fruit will be good. Amen. Kung gusto mo ng isang matabang bunga at isang, kumbaga, malaking bunga, kailangan mong bungkalin yung puno. Amen. Kailangan mo siyang tubigan. Kailangan mo siyang dalhin sa araw. Na sa ganon, gumanda yung bunga niya. Kailangan mo siyang pagtrabahuan. Bigyan mo siya ng pataba. Amen? Na sa ganon, mamunga siya ng maganda. Make the good tree, then the fruit will be good. At sinabi ng Panginoong Yesus, na sa sanga, kumbaga,
Ang sanga na hindi namumunga ay puputulin. Amen? Ang sabi ng Panginoong Yesus. Ang sanga na hindi namumunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na ang sanga na walang gift ay puputulin at itatapon. Hindi ganon na sinabi ng Panginoong Yesus. Ang sinabi niya, ang sanga na walang bunga ay itatapon sa apoy. Alam niyo po minsan, bagamat Christmas po ngayon, no? At makikita natin yung Christmas tree, maganda. Amen. Maganda yung Christmas tree. Ito po maganda yung Christmas tree namin. Wala lang siyang mga pailaw ngayon. Kumbaga, maganda tingnan yung Christmas tree. Pero alam niyo po, karamihan ng Kristiyano, ganito sila. Para silang Christmas tree. Marami silang gift sa baba. Maraming gift. Kaya lang, patay. Amen. Kasi hindi siya talaga nakadugtong sa pinakapuno. Wala siyang buhay. Bagamat maganda siya, kung titingnan, at marami siyang gift, kaya lang wala siyang buhay. So, at ang isang Christmas tree, after Christmas, ang nangyayari sa kanya, itinatabi na lang siya at naalikabukan. Ibig sabihin, wala na siyang silbi. Kasi wala talaga siyang buhay. Wala siyang naibibigay. Ngunit ang puno na merong buhay at merong bunga, kumbaga lagi mo siyang hahanapin. Pupuntahan mo siya every time na magkakaroon siya ng bunga. Amen. Pwede mo siyang puntahan para sumilong. Pwede mo siyang akyatin. Pwede mong kunin yung bunga niya kapag ka nagugutom ka. Pwede siya magbigay ng buhay. Amen. At hindi mo siya may itatabi. Lagi siyang merong pakinabang. Amen. At ito ang gusto kong makita natin. Ito po yung gusto kong makita po ninyo how the fruit is important. Kung gaano kahalaga yung fruit. Amen. At intro pa lang po yan. No? Intro lang yon sa ibabahagi ko ngayong hapon. Gusto kong ma-enlighten ang bawat isa sa atin na kung gaano kahalaga yung fruit. So, sa hapong ito, siguro iniisip ninyo anong connect nito do sa title ko, no? Fruitfulness in times of suffering. Anong connect ba nito? Anong connect ba nito sa darating na bagong taon? So, madalas kasi, kapag ka sinasabi nating suffering, sino po bang gusto na suffering? Gusto nyo ba na suffering? Lahat kayo talagang umiling po kayo, no? Kasi walang may gusto ng suffering kapag ka hindi nyo naintindihan kung anong ibig sabihin ng suffering. Baga, hanggat maaari, ayaw talaga natin ng suffering. Papaano kung next year, merong suffering na darating? Excited ba kayo? Excited ba kayo? Pero alam nyo po, ang isang bagay na hindi natin kayang pigilan, alam nyo ba, ay ang pagbabago. Change is inevitable. Hindi nyo kayang kontrolin at baguhin. Kumbaga hindi nyo pwedeng, di natin kayang panatilihin ang lahat ng bagay. Change is inevitable. Darating at darating ang pagbabago. Amen. Kasi ang sabi ng Ecclesiastes, there is a season for everything. A time to laugh and a time to mourn. Amen. A time to live and a time to die. There is a season for everything. Ibig sabihin po noon, darating at darating na merong
suffering. So, hindi po ako nagpo-prophesy sa inyo, pero asahan nyo na, meron darating na suffering sa buhay po ninyo. Hindi kasi natin kayang iwasan yon. Hindi rin natin kayang ilagan. Amen? So, and this is one of a principle in the kingdom of God. Being fruitful, sino pong gustong magkaroon ng bunga at maging mabunga? Sabi ko nga, mas mahalaga sa Panginoon ang bunga. Amen? At sino gusto maging mabunga? So, being fruitful can only achieve in times of suffering. Alam niyo po ba, hindi ninyo makikita o hindi ninyo makakamtan ang bunga kung walang suffering. So ngayon, medyo unti-unti, kailangan ninyong tanggapin yung suffering. Kasi kung gusto ninyo maging mabunga, kailangan ninyo ng suffering. At ito ay nagpapatunay sa buhay ni Joseph. Nababasa natin sa book ng Genesis in chapter 37 hanggang 50. Kung meron po kayong time, basahin po ninyo. Bibigyan ko na lamang po kayo ng buod sa kwento ni Joseph. So si Joseph, anak po siya ni Jacob. At 12 sila magkakapatid. Siya po ang pang-11. So, si Joseph, sa edad na 17, nagkaroon siya ng dream. At ang dream niya, unang-unang dream niya, na yung mga bituin daw, lumuhod sa kanya, yung mga tala, lumuhod sa kanya. At kinuwento niya ito sa kanyang mga kapatid. At nagalit yung mga kapatid niya kasi parang ang tingin parang yung interpretation nila doon sa dream, parang nagmamataas na siya. Na, kami yung mga kapatid mo, luluhod sa'yo. Parang ang yabang mo naman. Amen. Parang ganun ang dating. So lumipas ang araw na naginip ulit si Joseph. Ang sunod na panaginip niya, hindi na lamang yung mga bituin, pati yung buwan. Araw at buwan, lumuhod na. Ibig sabihin, pati yung mga magulang niya. At nung malaman ni Jacob ito, sinuway din siya ni Jacob, pero hindi nagalit si Jacob. Sinuway niya. Sinabi niya, pati ba kami ng mga magulang mo luluhod sa'yo? Parang napaka-imposible na niyan. Amen. Kasi parang gano'n yung interpretation nila doon sa panaginip ni Joseph. So, pero hindi nagalit si Jacob, sinantabi niya yung panaginip. Kaya lang yung mga kapatid niya, talagang nagalit, nainis. Kasi kung kayo din makaririnig nun, parang ang yabang naman nito. Amen? Parang mayayabangan kayo na kami magkakapatid, luluhod sa'yo, at ikaw yung mamumuno sa amin. Parang ang yabang talaga ng dating. Pero, sinasabi lang ni Joseph yung panaginip niya. So, lumipas sa mga araw, inutusan ni Jacob si Joseph, sabi niya, puntahan mo yung mga kapatid mo doon. Nagpastol sila ng mga tupa. Puntahan mo sila doon, bigyan mo sila ng pagkain at balitaan mo kung ano nangyari sa kanila. Okay. Bali pumunta doon si Joseph, nandun yung mga kapatid niya, mga kuya niya, malayo pa lamang nakita na nila siya. Dahil galit sila, meron silang hinanakit at galit kay Joseph, nagkaroon sila ng masamang balak. Ang sabi nila, patayin natin si Joseph. Let us kill him. Sabi niya, patayin natin si Joseph. Tapos, subarin na lang natin yung damit niya. Tapos, lagyan natin ng dugo ng tupa at ipakita natin sa tatay natin kay Jacob na siya, parang nakasagupa siya ng wild animals. Ganon. So, habang papalapit na siya, si Reuben naman, na panganay nila, parang pinigilan sila kasi kahit paano, meron siyang awa kay Joseph. Sabi niya, wag natin siyang patayin. Wag nating hayaan na merong madumanak na dugo. So, ang gawin na lang natin, sabi niya, merong balon dito, itapon na lang natin siya. So, anong nangyari, dumating si Joseph, sinunggaban nila, sila magkakapatid, sinunggaban nila si Joseph at itinapon sa balon. At umalis si Reuben saglit. At merong dumating na mga Egyptian na trader
na nakikipagkalakal sa mga Ehipto. So naisip naman nung isang kapatid, ang sabi niya, parang wala naman tayong mapapala kung iiwan lang natin siya rito. So sabi niya, ibenta na lang natin siya sa nangangalakal. Magkakapera pa tayo. So yun ang ginawa nila. Kinuha nila sa balon at ibinenta si Joseph. So kung tayo po, doon tayo, kumbaga kung tayo si Joseph, parang ang hirap naman nun, no, yung mga kapatid natin. Binenta tayo. Hindi lang tayo gustong patayin. Binenta pa tayo. Talagang magkakaroon ka ng sama ng loob, galit sa mga kapatid mo. Kumbaga, kinabukasan lang ang saya. Ang saya nila magkakasama sa bahay. Ngayon, dumating yung time, binalak na siyang patay ng mga kapatid niya at ibinenta siya. So, kung tingnan ninyo yung pagbabago sa buhay niya, no? Mula doon sa bahay nila, ngayon binenta na siya sa hindi niya inaasahan. And then, ang nangyari, nabenta siya at napunta siya sa bahay ni Potiphar na kung saan doon siya naging isang alipin. Naging alipin siya. Pero dahil nasa kanya ang Panginoon, nakuha niya yung favor ni Potiphar at ipinahamahala sa kanya yung buong bahay ni Potiphar. Siya na yung nagmamanage ng bahay, mga ari-arian ni Potiphar. So, para siya naging mayordomo. Parang mataas na alipin. Manager na siya. Pero alipin pa rin siya. At alam niyo po, si Joseph, hindi siya nagtatrabaho na merong sahod kasi binenta lang siya. Amen? Nagtatrabaho siya, walang sahod yun. Kaya niyo ba magtrabaho walang sahod? Parang tayo magre-retaliate na tayo kapag minsan nga, madali lang yung sahod, nagre-reklamo na, padodoli na natin to, di ba? Parang magre-reklamo ka na, punta ka na doon sa HR. Parang irereklamo mo na, madali lang yung sahod o kulang lang yung sahod, hindi lang nabayaran yung overtime. Pero si Joseph, nagtatrabaho siya walang sahod kasi binili na siya. Pagmamay-ari siya ni Potiphar. Amen? Pagmamay-ari siya ni Potiphar. Wala siyang sahod. So, ang sahod niya lang siguro yung kinakain niya sa araw-araw. Amen? So, yun ang kondisyon niya. Mula sa bahay niya na masaya, nabenta siya, at ngayon alipin siya. Tingnan niyo yung changes na nangyari sa kanya, no? Ang saklap. And then, hindi pa yon. So, isang araw, dahil magandang lalaki si Joseph, ang lamang ni Joseph, magandang lalaki siya. So, natipuhan siya noong asawa ni Potiphar. At ang gusto ng asawa ni Potiphar, may mangyari sa kanila. So, nagbabalak yung asawa ni Potiphar na parang i-trap si Joseph na sa ganon may mangyari sa kanila. Kaya lang nung dumating yung pagkakataon na yon, si Joseph, dahil tapat siya sa Panginoon at kilala niya ang Diyos, tumakbo siya. Iniwasan niya yung tukso. Amen. Pero kung siguro sa iba, iisipin yon, pagkakataon na yon. Kasi isa siyang alipin. So para siya nakakita ng isang mayaman na babae na pwedeng mag-sustain sa kanya, pwedeng magbigay ng lahat ng kailangan niya. Amen. Parang mukhang opportunity yung labas nun. Kasi hindi na siya magiging alipin. Amen. Kaya siyang bigyan ng pera, material na bagay. Kasi mayaman yung asawa ni Potiphar. Mayaman sila. Kaya lang, hindi nagpadala si Joseph doon. Tumakas pa rin siya, tumakbo siya. Kaya lang, naiwan yung balabal niya. So, nangyari, pinagbintangan siya, nagsumbong yung asawa ni Potiphar na pinagtangkaan siyang gahasain. So, nagalit si Potiphar. Ang sumunod na nangyari sa buhay ni Joseph, nakulong siya. Sa salang hindi niya nagawa. So, kung titingnan natin yung buhay ni Joseph, para sasabihin natin, parang ang unfair naman ni Lord sa buhay niya. Amen? Kung tayo nandun sa kalagayan ni Joseph, parang ang unfair naman ni Lord. Kasi, okay, tinanggap na ni Joseph na binenta siya. Okay. Tinanggap na rin ni Joseph na naging alipin siya.
Naging gumawa pa rin siya ng maayos, naging matapat pa rin siya sa Panginoon. Tinanggap niya na yung sitwasyon. Kaya lang, hindi pa rin sapat. Kinulong pa rin siya. Amen? Lord, ano ba to? Amen? Ano ba itong nangyayari? Tapat naman ako sa'yo. Iniwasan ko na nga yung tukso. Pero bakit ganito pa rin yung kinalabasan? Nakulong pa rin ako. So parang ang unfair ni Lord sa buhay ni Joseph, no? Parang kahit na gusto mong ayusin yung buhay mo, mayroon talagang dumarating na suffering. Amen? May dumarating na hindi maganda. At hindi inaasahan ni Joseph yun, ha? Mula din sa tahanan nila, nabenta siya, naging alipin. Ngayon sa kulungan na siya. Pero still, si Joseph, tapat pa rin siya sa Panginoon. Ang ginawa ni Joseph, dahil nakuha niya yung favor ng warden, sa kanya naman na pinamahala yung buong kulungan. Siya yung nagrarasyon ng pagkain, siya yung bumibilang ng mga preso, siya yung nagbibigay ng trabaho sa kanila, kung sino magjo-duty. Siya yung nagbibigay nun. Parang naging siyang pangalawa sa warden. Amen. So, ang sabi niya rito, doon sa kwento, meron dalawang nakulong siya doon kung saan nakakulong yung mga nagsiserve sa hari. At nakasama niyo doon yung cupbearer, tsaka yung baker. The cupbearer and the baker. Nakasama niya roon na nakakulong. So, nanaginip yung cupbearer tsaka yung baker ng sabay. At dahil hawak sila ni Joseph, nakita ni Joseph sila, ang sabi ni Joseph, bakit malungkot kayo? Ano nangyari? Ang sabi ni sabi nung cupbearer, nanaginip kasi kami. At hindi namin alam kung paano ito ipapaliwanag. At wala kaming kilala na magpapaliwanag nito. Okay, sabi ni Joseph, sabi niya, ang Diyos ang nag-i-interpret ng panaginip. O sige, sabihin mo sa akin yung panaginip mo. So sabi ng cupbearer, meron daw siya nakitang isang wine, no? Isang parang bunga ng puno ng wine, no? Tapos na merong 3 bunga. Tapos nahinog ito, at nung mahinog ito, yung katas nito inihain doon sa king. Amen. O sabi ni Joseph, ang ibig sabihin, sa 3 araw, patatawag ka ng hari at ibabalik ka sa tungkulin mo bilang isang cupbearer. At sabi ni Joseph, kapag ka nangyari na yon, alalahanin mo ko, sabi niya. Bigyan mo ko na favor sa hari, na sa ganun makaalis din ako dito. Ipinapakita na hindi naman talaga nag-e-enjoy si Joseph doon sa kulungan. Gusto niya rin lumaya. Amen, kahit na siya ipangalawa doon sa warden. Kahit nandun yung favor ni Lord. Kumbaga hindi naman siya masaya. Kumbaga wala namang masayang gano'n, no? Na nakulong ka sa salang hindi mo ginawa. Meron pa rin siyang suffering. Hindi siya masaya. Kaya ninais niya, sinabi niya doon sa cupbearer, kapag ka nakalaya ka, alalahanin mo ko. Kasi gusto ko rin makalaya. Ayoko yung sitwasyon ko. Amen? Gusto rin siguro pinagpipray din ni Joseph na makalaya siya. Pinagpipray niya rin yun at ninanais siya na makalaya siya. Amen? Pero, ngayon, ang nangyari, tapos susunod, yung baker, sabi niya, ako may panaginip din. Meron 3 basket ng tinapay, sabi niya. Kaya lang, doon sa 3 basket ng tinapay, tinutuka siya ng mga uwak, sabi niya. So sabi ni Joseph, ang ibig sabihin ng panaginip mo, in 3 days, patatawag ka rin ng hari. Kaya lang, pupugutan ka ng ulo. Ay bibitin ka, sabi niya, at kakainin ng mga ibon ng laman mo. So, lumipas sa mga araw at nangyari nga ang lahat ng ininterpret ni Joseph sa panaginip ng cupbearer at ng baker. And then, sabi nga ni Joseph, pag nangyari na makalaya yung cupbearer, alalahanin siya. Ay kaya lang ang nangyari, 2 years ang lumipas. Nakalimutan siya. Amen? Kumbaga, sa edad na 17, mula 17, hanggang sa maging siyang governor ng Egypt, naging 30 years old siya doon. Merong pagitan na 13 years. 13 years na suffering.
Kumbaga, hindi naman siya kagad binigyan ni Lord ng magandang sitwasyon. Puro suffering. Tapos, nakalimutan pa siya ng 2 years. Amen? Kayo po ba kaya ninyong tanggapin yung 13 years of suffering? 13 years na wala naman kayong ginagawang masama. Faithful naman kayo kay Lord. Pero 13 years. Amen? Siguro tayo, mga 2 years pa lang, baka nag-backslide na tayo. Iniisip natin, Lord, ano ba to? O 5 years, siguro nagdududa na tayo sa Panginoon kung ikaw ba talaga may gawa nito? Amen? Pero, ang mabuti kay Joseph, hindi siya nagduda. Amen? So, when the time is right, the Lord will make it happen. Ang nangyari, na naginip yung Pharaoh. Nung naginip yung Pharaoh, natotrouble siya kasi wala makapag-interpret ng dream niya. So, doon siya naalala nung cupbearer. So, sabi nung cupbearer, meron po akong kasamang Hebrew doon sa loob ng kulungan. At nakakapag-interpret siya ng dreams. So, pinatawag si Joseph. Medyo mahaba yung kwento, no? Pero bigyan ko na lang kayo ng buod. So, yung pinatawag si Joseph, at siya yung nag-interpret ng dreams. Na-interpret niya yung famine. Yung abundance, 7 years of abundance, and 7 years of famine, na-interpret niya. So, sabi ng Pharaoh, ngayon, anong gagawin natin? So, sabi ni Joseph, nagbigay siya ng suggestion, humanap ka ng matalinong tao na mag-go-govern ng lahat ng mapoproduce na mga grains, mapoproduce na harvest sa kaharian mo at magbahagi ka ng 10 at itabi mo, ilagay mo sa bodega. At yun yung iipunin natin, iimpukin natin hanggang sa dumating yung tagutom. Ang sabi. So sabi niya, mukhang magandang plano yan. Kaya lang wala na akong maisip na isang tao na makagagawa niyan, kundi ikaw. Amen? Kundi ikaw. So, sa araw na yon, mula sa ilalim ng kulungan, naging siyang governor. Amen? At dahil sa kanya, na nasolusyonan yung taggutom. Amen? Nasolusyonan yung taggutom. At ang sabi niya doon in Genesis chapter 41, verse 52, "It is because God has made me fruitful in the land of my suffering." Kumbaga, from that suffering, binigyan siya ng mas naging fruitful si Joseph. Amen. Naging governor siya. Pangalawa na siya sa Pharaoh. Kumbaga siya na yung second in command. Ibinigay ng Pharaoh binigyan siya ng asawa. Binigyan siya ng pamilya. Nagkaroon siya ng anak. Maganda na yung bahay niya. Malaki yung bahay niya. Lahat ng kailangan niya nasa kanya na. Kumbaga, mataas na siya. Amen? Itinaas siya ng Panginoon. Dahil doon, mula sa suffering na yan, God made him fruitful. So, kumbaga, sa aking pagko-close, it makes sense doon sa napanood ko. Meron kasi ako napanood. Merong isang pari doon, tinanong siya. Ang tanong sa kanya, sabi niya doon, ang Diyos ba talagang ginugusto niya o inaalaw niya? O bakit inaalaw ng Diyos na makaranas ng paghihirap o suffering ang isang tao? Inaalaw ba ni Lord? Tingin po ninyo. Inaalaw ba? Ang sagot ng pare, sagot ng priest, sabi niya, nung nag-pray ako ng love, sabi niya, gusto kong maintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Ang nangyari, nagdala ang Diyos sa mga matitigas na ulo ng mga tao. Mga taong hindi ka mahal-mahal. Mga taong ang hirap mahalin. Amen? Pero mula doon, natuto ako magmahal.
at naintindihan ko ang pagmamahal ng Diyos at lumawak ang aking pagmamahal. Amen. At ang isa pang tanong, ang sabi niya ron, nung ako ay nag-pray ng wisdom, ang Lord nagbigay siya ng maraming problema na kailangan solusyonan. That from that problem, kumbaga, natuto siya at nagkaroon siya ng wisdom. Ngayon, para sa atin, sa mga darating na taon, sa darating na panahon, kumbaga kung tayo nagpipray ng kasaganaan, sinong gusto magkaroon ng kasaganaan? Financial breakthrough. Pinagpipray nyo ba yan? Sabi nyo yan, ha? Asahan ninyo, si Lord magbibigay ng circumstances para matuto tayo mag-manage. Amen? Matuto tayo mag-manage ng pera. At sigurado ako darating yung time na mawawalan kayo ng pera. Nasa ganun matuto kayo kung paano pahalaga ng pera. Amen? Misa kasi hanggat hindi mo nalalaman yung wala kang pera, hindi mo pahalagaan ang pera. Amen? Sino nagpipray po sa inyo na mabuo ang family niya? Sasabihin ko po sa inyo, asahan ninyo, darating ang time na magdadala ang Lord ng circumstances to give a way na sa ganon magkaroon ng opportunity na mabuo kayo. Amen? Sa ganon magkaroon, from that circumstances, magkaroon kayo ng pagkakaintindihan sa bawat isa. Makita ninyo ang sitwasyon ng bawat isa. At sino po nagpipray dito na gusto niyang lumalim sa Panginoon? Gusto niyo ba lumalim sa Panginoon? Sigurado, maraming darating na testing. Amen? Maraming darating na suffering para makilala mo how good is the Lord. Para makilala mo si Lord, kung paano siya kumilos. At nasa ganun, kilalanin mo siya sa malalim na pamamaraan. Kasi hanggat hindi dumadaan yung suffering and testing, hindi mo siya kikilalanin. Amen? Si Jesus, paano siya hinanda ng Panginoon? Hinanda siya ng Panginoon sa pamagitan ng testing. Tinest muna siya. Nag-fasting siya 40 days, walang pagkain, walang tubig. Minsan tayo 3 days lang. Ayoko na, Lord. Pero gusto mo makilala malalim si Lord. Amen? Gusto mo maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon, pero 3 days fasting pa lang. Ayaw mo na. Amen? So, kailangan na suffering. Every suffering produces fruit. Every suffering produces fruit. At yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, maging fruitful tayo. Kaya, huwag natin i-ignore every circumstances, every suffering na pinadadaan ni Lord sa atin. Huwag natin pag-pray yung deliverance. Hindi naman yung sa demons. Kumbaga, minsan kasi, Lord, i-deliver mo ako sa problema na ito. Amen. Ilayo mo ako sa tukso. Amen. Isang pinagpipray natin, gano'n, no? Huwag natin i-ignore at huwag nating iwasan. Huwag nating hayaan na si Lord yung mag-solve. Kundi tulungan tayo ng Panginoon mag-solve. Amen. Nasa ganun matuto tayo. Nasa ganun maging fruitful tayo. So, sa maraming pagkakataon, minsan hindi natin nakikita ang nais ng Diyos in times of suffering. Madalas hindi natin nakikita. At hindi natin minsan naiisip that God is in control. Sabi ko nga, kung tayo yung nasa katuyuan ni Joseph, from the 13 years of suffering, masasabi niyo bang God is in control? Kayo ba? Masabi niyo, ikulong ko kayo ngayon. God is in control. Masasabi niyo ba yan? Sige, masasabi niyo, unfair naman siguro.
Ba't mo ko ikukulong? Wala man akong ginawang kasalanan. Amen? Kapag ka negatibo na yung nangyari, parang nagdududa tayo, God is in control nga ba? Amen? God is in control nga ba? At ang madalas, kaya hindi natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon kasi madalas mali yung prayer. Misa kasi ang prayer natin, we ask God, why? Amen. Bakit? Bakit mo ko dinala sa ganitong sitwasyon? Bakit ako nahihirapan? Bakit nangyari ito sa akin? And that is a wrong question. Mali yung tanong. Alam nyo ba, mali yung tanong. And the right question is, what? Ano? Ano bang gusto mong matutunan ko sa sitwasyon na to? Anong gusto mo na makita ko sa sitwasyon na to? Then you will see that God is in control. Doon yung makikita na ang Lord ang kumikilos. Bakit ka nandiyan sa suffering na yan? Mayroon siyang gustong ilabas sa atin. Gusto niya tayong maging fruitful. Kumbaga, gusto kanyang maging gentle, kind, lovable. Magkaroon ka ng self-control. Gusto ni Lord John. Tayo minsan konting suffering lang, nagagalit na tayo, nawawala na self-control, nagwawala na tayo. Pero uulit-ulit. Kasi gusto ni Lord, magbunga tayo. Kasi we are identified and we are recognized that we are a children of God sa pamamagitan ng bunga na nakikita sa atin. Na kapag ka dumating yung circumstances and suffering, makikita mo yung anak ng Diyos, relax lang siya. Amen? Relax lang siya. Hindi siya nasishaken. Kasi meron na siyang self-control. At nakikita mo pa rin that He is kind. He is lovable. At masaya siya. Meron siyang joy. Amen? Madidistinguish mo na kagad, anak to ng Diyos. Dahil sa bunga na meron siya. Amen? Hindi dahil sa gifts, kundi dahil sa fruit. Sa ang fruit, sa pinaka-closing ko, suffering produces fruit. So next year, kaya nyo nang tanggapin yung suffering. Every suffering produces fruit. Amen. So excited na po ba kayo? Amen. Praise God. Sige po, let us pray. Hallelujah, Father. Marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Patuloy, Ama, na ihanda mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa darating na bagong taon, Panginoon o God. At patuloy na turuan mo po kami at tulungan mo po kami na makita ang mga nais mo sa buhay namin at magamit mo pa po kami mightily. In the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon. At Ama, sa mga kapatid ko na ngayon lamang nakarinig ng salitang ito, I pray, Panginoon, na abutin mo po sila, Panginoon o God, and save them, Lord God, in the mighty name of Jesus. At patuloy na magpakilala ka, Panginoong Jesus, sa bawat isa. Marami pong salamat, Ama, sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen.